mabuhay ang Bahang Pilipinas. Dito pa rin tayo sa Barangay Cal'anan sa Tabogon, Cebu. At kasalukuyan, nabibigay pa rin tayo ng ayuda, yung totoong ayuda sa mga kababayan natin na nasa lanta ng lindol dito sa Tabogon. Opo, kumusta naman po ang experience niyo, Boss D, mula sa unang araw nga ng ating relief operations dyan sa Cebu, dahil hindi lamang sa pamimigay kundi maging sa paghahanda, sa pagpe-prepare po ng mga tulong po ay nandoon mismo kayo. Nakita po yan ng taong bayan. Oo, mga partner, napasubo yata ako eh. Oo, siguro. Kaya siguro nagpalakas ako ng katawan, nagwo-workout ako dahil mas matinding workout pala yung aabutin ko rito, mga partner. O kasi talagang yung iba kasing mga relief operations, partner, marami siya, pero konti yung ipinamimigay. O dito kasi, yung pagpe-prepare pa lang noong mga relief goods, may pahirapan na eh. Gawa ng siyempre, isang sakong bigas yan, partner. Meron pang 5 galon na tubig. So talagang mabigat itong pasanin na ay pinapasa natin sa mga nasa lanta ng bagyo. O nakakapagod, kasi puyat eh. At saka talagang minsan nakakalimutan mo pa na kumain gawa ng busy ka sa pagpe-prepare. At minsan mas matagal pa, mga partner, yung pagpe-prepare kaysa doon sa eksaktong pagbibigay eh. Pero lahat ng pagod, lahat ng puyat, lahat ng gutom, pag nakikita mong ngiti na talagang genuine, nawawala yung pagod mo. Sa totoo lang, malungkot ang buhay, ang sinapit na mga kababayan natin dito. Pero sa ginagawa natin ngayon na pagtulong, pansamantala, nakakalimutan nila yung mga problema, nakakalimutan nila na wala na pala silang mga bahay na babalikan, na yung iba pa nga nawalan pa ng kanilang mga mahal sa buhay, yung mga bahay, mga kagamitan na napakatagal nilang ipinundar, saglit lang na kinuha sa kanila. So talagang napakahirap ng sitwasyon nila. Pero dahil nga dito sa ginagawa natin na ito, pansamantala, nabibigyan natin sila ng saya. Kaya kung makikita nyo nga sa likuran, pinasasayaw natin sila, binibigyan natin sila ng konting entertainment para kahit paano makalimutan naman nila yung dagok na kanilang inabot dito. Dahil makikita mo dito sa labas, mga partner, mga nakatent lang sila. Dito sa Cebu, matindi ang ulan, matindi ang init. So talagang mayat-maya, nag-iiba-iba yung klima eh. Kaya kawawa yung mga kababayan natin dito. Boss D, gaano ba kahalaga para sa inyo na dapat magkaroon talaga ng effort, paghandaan ng mabuti, pag-prepare ng mga tulong na ipinamimigay natin sa mga kababayang apektado ng lindol? O kung po pwede naman sana, kasi madalas nakakasanayan kasi ng ating mga kababayan yung mga tulong na dire-diretso lang, walang masyadong ginagawa. Pero anong kaibahan ng ganito yung sistema, yung proseso ng pagbibigay natin ng tulong na talagang maayos, organisado? Ano yung implikasyon yan sa mga beneficiaries? Kanina, partner, nagsalita tayo ng konti sa mga naapektuhan. Tinanong ko nga sila kung gaano na sila karaming beses na nahatiran ng tulong ng gobyerno at kung sino yung mas madalas na nagpupunta rito para tumulong sa kanila. Alam nyo, puro pribado, mga partner. Yung gobyerno, makapaghatid ng isa, tapos matagal na bago masundan. Yun daw nakukuha nila ng mga food boxes, talagang hindi enough. Kasi isang food box sa isang pamilya, ang laman ng food box hindi daw talaga kayang tumagal ng ilang araw. So, tinanong ko sila dito, ang sabi nila, karamihan daw ng mga nagpupunta rito pribado, katulad ng SMNI Foundation. Importante mga partner na prepared tayo sa pag-relief operations kasi ang bayan natin Pilipinas, lagi talagang binabagyo yan eh. Laging nililindol, sumasabog ang bulkan. Taon-taon, kinakaharap natin yung ganitong
problema. Pero parang laging bago ng bago yung gobyerno natin sa approach kung papaano magbibigay ng tulong. Naintindihan naman natin na napakaraming dapat tulungan, napakaraming mga nangangailangan ng tulong, napakaraming naapektuhan. Pero partner, kaya nga tayo merong pamahalaan eh. Dapat talaga napaplano nila yun ng maigi. Hindi naman natin sinasabi na hindi nila planado yung mga pagbibigay ng relief or yung pagresponde sa mga ganitong klase ng sakuna. Pero kulang talaga, partner. Even the people na tinutulungan natin, nakukulangan talaga sila. Kaya nga nitong binibigay natin ngayon na isang sakong bigas, relief goods na grocery item na nakalagay sa balde, tapos meron pang tubig na malinis kasi yun ang importante dito, tubig na maiinom. Tapos meron pang hot meals, partner. Kasi sabi nila pagka yung mga pag yung gobyerno daw ang nagpapabigay sa kanila ng mga relief goods, minsan pinapipila daw sila sa initan. Minsan nga yung kahapon ang sabi nga para daw silang kung saan sila tumatakbo, para silang gutom na kung saan sila tumatakbo, saan sila pumipila. Pero dito sa ginawa natin ngayon, mga partner, inilagay natin sila sa malilim na lugar. Tapos batch per batch, organized talaga, partner. Kasi yung ibang nagbibigay daw ng relief goods, palibhasa, hindi sila nagsisurvey sa mga lugar, hindi nila bilang yung tao na bibigyan nila. So ang problema, papipilahin nila ng mahabang-mahaba, tapos hindi naman sufficient yung relief goods na dala nila. So dito sa atin, mga partner, sinigurado natin na nakipag-coordinate tayo sa LGU, nakipag-coordinate tayo sa barangay, kumuha tayo ng listahan sa barangay noong mga makakatanggap or dapat makatanggap ng tulong, eksaktong-eksakto yung dala natin. So, walang umuuwing luhaan doon sa mga pinapipila natin. At saka hinahati nga natin siya per batch. Kasi ang tendency, mga partner, kapag pinapila mo lang sila dyan, wala eh, labo-labo talaga. Tapos, agawan ng agawan. Ang ending, mag-aaway. Ang ending, sisisihin si kapitan. Ang ending, masisisi pa pati yung nagbibigay. So, yun yung nakikita ng mga tao rito na kaibahan ng relief operations ng SMNI Foundation at saka yung relief operations ng LGU, national government, at saka nung ibang mga private individuals na nagpupunta rito, partner. Boss D, bago ko lang ipasa kay partner Admar, sa tingin mo ba kaya ng mga politiko, kasi ang SMNA Foundation Incorporated, hindi nga government organization, pero kayang ganitong tulong na ipamimigay sa ating mga kababayan, sa mga politiko na alam natin na napakaraming pera pala tayo sa ating bansa, kaya ba na gawin nila ito sa ating mga kababayan? Yung isa pa pala, partner, kanina tinanong ko sila kung may mga politiko bang nagpupunta rito kapag kampanyahan. Madami daw. Pero tinanong ko rin sila kung may pumunta bang politiko na ngayon na nadilubyo na sila. Sa kasamaang palad, meron daw pero hindi lahat. Yung mga nangako daw sa kanila noon, hindi nagpunta rito. Kaya lagi kong nire-reiterate sa lahat ng mga pinupuntahan natin na ito ang resulta kapag walang korupsyon sa isang organisasyon. Ipinakikita lang talaga natin sa SMNA Foundation na bawat sentimo na natatanggap natin mula sa ating mga secret donors, sa mga OFW abroad, sa mga banateros worldwide, yung natatanggap natin talagang mula unang sentimo hanggang sa pinakadulo, napupunta talaga sa mga Pilipino na nangangailangan, partner. Boss Dada, maayong buntag si Admar at dito natin makikita mai-erase yung mga pagdududa ng iba, mayong iba pa nga, naninira pa nga, pero nakita natin na dito sa pagtulong ng SMNI Foundation, sa pangunguna din ni Pastor Apollo C. Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ, mga sponsors at mga donors na talagang yung unconditional love
na laging itinuturo din ni Pastor, kasi baka sasabihin nila nung panahon kaya nagtumutulong si Pastor kasi tumatakbo siyang senador, kaya nandyan yung SMNI. Kasi hindi po, dahil ito po ay matagal nang ginagawa ng SMNI Foundation, kahit hindi po mga kaanib ng KOJC, kahit hindi po ka-religion, iba man yung kanilang pananampalataya, iba man yung kanilang lingwahe, iba man yung kanilang dialekto, saan man silang lugar, nasa Luzon ba sila, Visayas, Mindanao, hindi po ganun ang pagpili ng mga beneficiary. Sabi nga ni Pastor Apollo C. Quiboloy ay handang tumulong kahit saan man, basta nangangailangan ng tulong. In fact, kahit yung estilo ng paghahatid ng tulong, paano ma-organize, paano matiyak na zero corruption. Kung merong magtatanong, paano ba ninyo ginawa yan? Handa nga rin ang si Pastor, handa rin ang SMNI Foundation na maibahagi ito kasi para naman ito sa kapakanan ng mga nangangailangan, Boss D. Yes, partner? Oo, hindi ko yata narinig yung tanong. Oo, kasi ang binibigyan natin ng emphasis dito, marami kasing alam mo na, yung mga bitter sa buhay na naninira kay Pastor, minsan naninira sa SMNI, alam niya natin, nagipit yung SMNI, no, na kaysyo, nag-ano lang yan kasi tatakbo sa eleksyon si Pastor, kaya ganyan. Pero dito, naipakita natin na pinanindigan na yung unconditional love, ito yung hindi nila alam siguro na sa mahabang panahon, matagal nang tumutulong yung SMNI Foundation, si Pastor Apollo C. Quiboloy, yung Kingdom of Jesus Christ sa ating mga kababayan. Balikan natin mamaya kasi nagkakaproblema yung ating komunikasyon. So, yun lang yung bibigyan natin ng kahalagahan na partner, Jade, no? So, yung iba, mga skeptic pa rin. Pero, wala naman tayo dun sa atin. Tuloy-tuloy lang tayo sa kabila ng mga pagbabatikos, kung ano-anong mga puna. Pero, tayo po ay naninindigan ng pundasyon po natin ay mga turo din ni Pastor Apollo C. Quiboloy kung paano maipakita yung gugma, sa Bisaya pa, gugma sa pag-ibig, pagmamahal sa mga lubos na nangangailangan kahit hindi man sila kaanib ng Kingdom of Jesus Christ, as long as nangangailangan ng tulong. Matagal na pong panatayan ni Pastor dahil si Pastor din po ay dumaan sa kahirapan, dumaan din sa mga maraming pagsubok at ipinangako niya sa ating makapangyarihang Ama na once na talagang bibigyan siya ng mga pagpapala, handa niya rin itong ibahagi. Kaya nga naitatatag itong iba't ibang mga organisasyon na ito para maiparamdam sa ating mga kababayan na meron pa ring umaalalay sa kanila unconditionally na klase ng pag-ibig, Boss D. Mga partner, ayun nga, kanina din, nabanggit ko na sa mga taga rito, nung ako'y nabigyan ng pagkakataon para magsalita, na ang SMNI, ang KOJC, ay meron ding matinding pinagdadaanan. Pero sa kabila nun, mas pinili pa rin ni Pastor Apollo Quiboloy ang tumulong. Napakarami rin nating suliranin, pero pinili pa rin ni Pastor Apollo Quiboloy na magbigay ng ngiti sa mga kababayan natin. Kaya napakapalad, sabi ko nga, itong barangay na ito, bagamat minalas sila dahil sa sa nangyaring destruction sa kanilang property, mapalad sila, una sa lahat, walang namatay dito sa barangay na ito. Pangalawa, napakaraming nangangailangan ng tulong ngayon dito sa Cebu. Hindi lang sa Cebu, pati sa Davao dahil sa nangyaring lindol na mas malakas pa sa Davao. Pero napili ni Pastor Apollo Quiboloy ng SMNI Foundation itong barangay na to specific. Napili nila ito para bigyan ng mabigat na pasanin. Mabigat na pasanin, partner, kasi ang bigat nga naman talaga ng isang sakong bigas at saka 5 galon na tubig. So, isa ring mensahe na ipinahatid natin sa kanila na dahil doon sa pinakikita ni Pastor na pagtulong sa kapwa, bagamat meron din siyang kinakaharap na suliranin, kapag nakabalik sila, nakaraos sila, kapag ang mga taga rito ay nakabounce back na,
magbigay rin sila ng tulong din sa mga nangangailangan. Paying it forward, kumbaga mga partner. So yun yung messaging natin dito. At talagang masayang-masaya yung mga taga Kalanan, Barangay Kalanan, dahil bagamat nakatira lang sila ngayon dyan sa mga makeshift na mga tent, hindi pa ito yung mga maayos na tent partner, hindi pa ito yung mga waterproof na tents, pero kahit na babalik sila mamaya doon sa kanilang mga pansamantalang tirahan, may dala-dala silang biyaya, siksik, liglig at umaapaw mula sa SMNI Foundation, mula kay Pastor Apollo Kibuloy, mula sa KOJC International Worldwide, at saka sa mga OFW na nagmamahal sa mga kababayan nila dito sa Pilipinas. Boss D, maraming salamat po sa inyong pong oras at sa pagbibigay ng impormasyon mula dyan sa Tabogon, Cebu. Magano lang ako, partner. Mananawagan lang ako sa mga kababayan natin. Kasi marami pa pong mga nangangailangan ng tulong dito sa Cebu. Marami pa pong mga nangangailangan ng tulong sa Davao. Yung mga gusto pong tumulong, yung mga nasa malayo na gustong tumulong sa mga kababayan natin, magpadala lang po ng inyong tulong. Kung nag-iisip kayo, nagtatanong kayo kung saan pwede magpadala ng tulong, dito po sa SMNI Foundation, Zero Corruption, nakakasiguro po kayo na bawat sentimo na pinapadala ninyo ay nakakarating sa mga kababayan natin na nangangailangan. So, tulong na sa mga nakakaluwag dyan. Maraming salamat ulit sa mga sponsors natin, partner. Thank you. Alright, mabuhay kayo, Boss D. Ingat kayo dyan at hingi kami sa susunod na mga update pa mula dyan sa Tabogon, Cebu, mga kapart.